Nanghako ang Iran na bubuksan ang Strait of Hormuz, pero sadyang hindi ito ginawa ayon sa Pangulo. Nagdulot ito ng pagkabalisa, paglikas at pagdurusa sa maraming tao at bansa sa mundo. Sabi nila naglagay sila ng mga mina sa tubig kahit lubusan ng nawasak ang buo nilang hukbong dagat at karamihan sa kanilang mga tagapagpakawala ng mina. Maayos ang kapupulong, napagkasunduan karamihan ng punto, pero ang mahalagang issue sa nuklear ay hindi napagkasunduan. Ayon sa Pangulo, simula ngayon magsisimula ang pinakamahusay na hukbong dagat ng Estados Unidos na haranin ng lahat ng barkong papasok o lalabas sa kipot ng Hormuz. Sa isang punto, darating tayo sa sitwasyon na lahat ay pwedeng pumasok at lahat ay pwedeng lumabas. Pero hindi ito pinayagan ng Iran nang sabihin nila, maaring may mina sa isang lugar na sila lang ang nakakaalam. Ito ay pandaigdigang pang-ingikil at ang mga lider, lalo na ang Estados Unidos, ay hindi kailanman mapangingikil. Inutusan ko ang hukbong dagat na hanapin at harangin ang lahat ng sasakyang pandagat sa mga katubigang internasyonal na bayad ng toll sa Iran. Walang ligtas na paglalakbay sa karagatan para sa magbabayad ng illegal na toll. Sisirain na rin natin ang mga minang nilagay ng mga Iranian sa kipot. Lahat ng Iranian na bumaril sa amin o sa mapayapang sasakyan dagat ay ipadadala sa impyerno. Ayon sa Pangulo, alam ng Iran ng higit kaninuman kung paano tapusin ang sitwasyong sumira sa kanilang bansa. Wala na ang kanilang hukbong dagat, wala na ang kanilang hukbong himpapawid, at wala nang silbi ang kanilang mga sistemang panlaban sa himpapawid at mga radar. Patay na si Khomeini at karamihan ng kanyang pinuno dahil sa ambisyon nilang nuklear. Magsisimula na ang pagharang sa lalong madaling panahon. Kasasangkot ang ibang mga ban sa pagharang na ito. Hindi papayagang makinabang ang Iran sa ilegal na panghingikil. Gusto nila ng pera at, mas mahalaga, mga sandatang nuklear. Bukod dito, sa tamang oras, handa kaming kumilos at tatapusin ng aming sandatahang lakas ang kaunting natitira pa sa Iran. Pangulo Donald J. Trump tunay na isang pambihirang kilos mula sa Pangulo na sumusunod sa sunod-sunod na iba pang pambihirang mga hakbang na ginawa niya. Kinilala na ang mga ito ay mga pandaigdigang daan ng dagat at sa loob ng 47 taon. Ang mga ayatollah ng Iran ay ginawang biyag ang kipot ng Hormuz at pati na rin ang buong mundo. Dahil sa isang maliit at kakaibang liko sa kipot ng Hormuz na malalim ang pasok sa teritoryo ng Iran at nagbibigay sa kanila ng kontrol sa 20% ng supply ng langis at gas sa buong mundo. Inamon ni Pangulong Trump ang pananakot nila. Parang inagaw niya ang bihag at sinabi, tama na, hindi nyo na ito mauulip. At ako inaasahan ko na ang ibang mga bansang umaasa sa langis at gas na ito, higit pa kaysa sa Estados Unidos, ay napagtanto na ito na marahil ang tanging posibleng paraan. Kaya ang Iran ay naramdaman na sila ay may kalamangan na may kapangyarihan silang makipagtawaran habang sinusubukan nilang tahakin ang landas na ito. at sa isang, gaya ng dati, Sa kipot na ito na may 1,374 milya kung saan daan-daang oil tanker ang dumadaan araw-araw, di umano'y nilagyan nila ito ng mga mina. Ikinukwento nila na hindi nila alam kung saan naroroon ang mga mina, kaya inilipat nila ang trapiko papunta sa tubig ng Iran at naniningil ng toll. Ito ang mga barkong target ng Pangulo at agad ipinatutupad ang desisyon. Ang pagharan sa mga barkong pumapasok at lumalabas ng bansa ay patunay na wala talagang impluensya ang Iran na inaakala nito. Habang nagpapadala tayo ng 2 destroyer sa kipot para simulan ang pagtanggal ng mina at gayon ay hinaharangan natin ito upang ineutralisay ang Iran. Samantalahin, walang saysay na hindi nila ito maapektuhan. Ngayon, bumabalik ito at para sa buong konteksto. Dahil sinasabi ng United Nations Convention on the Law of the Sea na walang bansa na katabi ng kahit anong kipot, lalo na ang Hormuz, ang maaring magkontrol dito, lalo na ang magpataw o maningil ng anumang uri ng bayad. Kaya ang desisyon ng Pangulo ay hindi lang basta tugon sa hindi pagsunod ng Iran sa pandigdigang batas ng karagatan. Pero dahil noong 7 ng Abril, inaprubahan ng UN ang isang resolusyon para muling buksan ang kipot at sabihan ang Iran na hindi sila maaring kumilos ng ganoon, na naveto ng Rusya at China. Kaya sa huli, hindi lang Iran ang sangkot dito. Ngayon, kasama na ang China na tumatanggap ng 80 sa mga oil tanker na ito. Siyam na po ay napupunta sa mga bansang Asyano at bumabalik ito laban sa kanila habang ang daloy ng enerhiya ay papunta sa silangan.
at ito rin ay papunta sa ZEWA. Pinipinit ito ang mga bansa tulad ng China na biglang magising at kilalanin na, sandali lang, kailangan nating maging bahagi nito at tumulong sa paglilinis ng kipo. Tandaan mo ba na matapos ang matagumpay na pagsagip sa ikalawang aviador, ang napabagsak na WSO, lumabas si Director Ratcliffe at nagbigay ng pahayag kasama si General Keane. At sinabi ng kalihim ng digmaan na si Hegseth at ng direktor, alam mo, mayroon tayong pinakamahusay na sandatang lakas sa mundo, mayroon tayong pinakamahusay na ahensya, mayroon tayong pinakamahusay na intelihensya, walang kapantay, sa larangan ng labanan, mas malinaw kaysa sa paglalarawan ko ngayon. Pero sabi niya, walang halagang lahat ng iyon kung walang commander-in-chief na matapang sa politika na magpatupad nito. Alam kong iba ang sitwasyong ito, pero naalala ko ang sinabi na walang saysay ang kakayahan natin kung walang matapang na commander-in-chief at presidente. Naroon ang pananaw sa geopolitika at diplomasya para unahin ang interes ng Amerika. Ang isyung ito sa Iran ay naging tinik sa paa ng Estados Unidos at ng malayang mundo sa halos 50 taon. At nakita natin kung paano ang dati nating pinakamalalakas na kaalyado ay tuluyan naging pinakamalaking kaaway natin, bukod sa China, sa nakalipas na 50 taon. Lahat ng Commander-in-Chief ay iniiwasan ng problema hanggang dumating si Zoom na matiyaga. Nakikita natin ang proseso ng paggawa ng longganisa. Hindi maganda, pero kailangan. Lahat ng presidente mula sa magkabilang partido, Demokrata man o Republikano, ay kinilala ang problemang ito. Wala ang gustong umarap dito. Narito rin tayo ngayon. Si Pangulong Trump ay nasa sitwasyon kung saan ang United Nations at NATO ay ganap na walang bisa at hindi kayang kilalanin ang kahalagahan ng tamang pagharap at paglutas ng isyung ito. Sa loob ng mga dekada, may mga bansa na nakikipaglaban sa mga kinatawan ng Iran, Hezbollah, Hamas, ang mga Houthis, kung saan pinairal nila ang lahat ng pakanan na ito. Ang Iran ang nagpondo sa kanilang lahat. Walang ibang bansa maliban sa Iran ang nagpondo ng mas maraming armas na pumatay ng mga sundalong Amerikano at iba pa, bukod sa Ukraine, mula nung ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Iran ang pinakamalaking taga-suporta ng terorismo sa mundo at sabi ni Trump, hindi na ako lalaban sa mga kinatawan lang. Puputulin ko ang ulo ng ahas. Kung ipapakita natin ulit ang mapa ng kipot dahil talagang nakakabighani ito sa sinabi ng Pangulo. At makikita mo dito, sa Asol ay ang pangunahing lugar na may humigit kumulang 1,000 at 400 milya kwadrado kung saan dumadaan ang mga ruta ng paglalayag. Sabi ng Iran, delikado yan, may mga mina dyan. Makikita mo nakablock ito gamit ang Mga pulang linya sa lugar na pumipilit sa barko dumaan sa pulang sona, mga rutang pandagat na tila sinisingil ng Iran ng tol. At ang Pangulo, tingnan ninyo. Ang mga pulang lugar ay teritorial na tubig ng Iran. Oo, bago ito, mga rutang pandagat na ipinataw ng Iran sa mga barko dahil hinaharangan nila ang normal na pagdaan. Nilalabag nito ang batas ng dagat ng United Nations Convention at kaya nagpasya si Pangulong Trump na harangin ang mga barko ngayon. Pero ang nakakabigani ayon sa kanyang aklat na Verdade Social gamit ang malalaking titik, ito ay pandaigdigang pang-ingikil. At iyan mismo ang punto na tinatalakay niya, sinusubukan niyang ipagtanggol ito. Hindi maaaring kontrolin ng isang bansa ang internasyonal na ruta ng dagat. Pilit nilang pinapadaan ang mga barko sa mga daan ng tubig ng Iran. Malapit sa baybayin ng Iran ang mga daan ng pantubig na yon, di ba? Naniningil sila ng toll. Ito ay ganun nga kami noon. Kapag nagsimula ang pagharang, ang magiging resulta kahit panandalian ay ganap na kabiguan para sa Iran. Sa pagtatangkang kontrolin ng kipot na parang ginagawang bihag ito, kaninang umaga nakasama natin si Tom Sauer, retiradong komandante ng Navy na nagsilbi sa EOD ng Navy. Nagsalital siya tungkol sa mga lalaki at babaeng sasakay sa Peterson at Murphy, ang dalawang destroyer na nakita mo sa mapa. Pumunta na sila para simulan ang paglilinis ng mina at ihanda ang kondisyon. Nakapasok na ang USS Peterson at Murphy. Sinabi niya na halos nagmamakaawa siya kay Admiral Cooper na ipadala siya dahil para dito sila nagsanay buong buhay nila. Ayon sa kanya, matagal nang may plano para sa pagbubukas ng kipot tulad ng Estreito ng Hormuz. Sumama si Tracy kanina at binigyang diin ng dalawang mahalagang punto. Isa sa mga ito ay ang katotohanan ng pahayag ng Iran tungkol sa mga mina. Kaya, gaya ng nakikita mo sa mapang ito talaga ang banta ng mga mina dito sa EU.
Isang lugar ito kung saan napipilitan ng mga barko na pumasok at maari silang kikilan ng mga Iranian. Tama? Paano tayo maniniwala sa kanila? Bahagi ito ng banta. Isa pa sa mahalagang punto niya ay ang negosasyon para sa kapayapaan sa kasamaang palad ay hindi na din matagumpay para sa Iran. Tama, dinagawa natin ito buong araw.